Itinaas niya ang kanyang baso at nasalo ng kristal ang liwanag ng hapon na tumatagos sa malalaking bintana mula sahig hanggang kisame. 300 mukha ang lumingon kay Bernardo Salvador habang nakatayo siya sa gitnang lamesa. Ang kanyang ngiti ay tila isang praktisadong lamig. Isang uri ng ngiting hindi kailanman umaabot sa mga mata. Para sa aking anak na si Gregorio, simula niya. Ang kanyang boses ay madaling umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. At sa kanyang napakagandang asawa, si Mayumi. Nakaupo ako sa ikatlong lamesa mula sa likuran. Medyo nakatago sa likod ng palamuting mga puting rosas at pino. Ang aking mga kamay ay nakalapag sa telang lino, matatag. Alam kong darating ang sandaling ito. Pinaghandaan ko ito sa parang inihahanda ng isang inhinyero ang isang kontroladong demolisyon. Bawat kalkulasyon ay sinuri. Bawat variable ay binilang. Ang tingin ni Bernardo ay lumingap sa silid. Sadyang huminto nang mahanap ako nito. Si Mayumi ay isang kahangahangang dalaga. Pagpapatuloy niya. Ang kanyang tono ay puno ng wad na init. Sa kabila ng paglaki sa kakulangan, nagawa niyang itaguyod ang kanyang sarili. Ilang bisitang hindi mapakali sa kanilang mga upuan. May umubo. Hinahangaan ko ang ganong uri ng katatagan, sabi niya. Ang kakayahang bumangon mula sa kalagayan upang sa wakas ay magkaroon ng katatagan at seguridad na sa hindi naman pagkakamali ng dalaga ay sadyang hindi na ibigay ng kanyang ina. Ang mga salita ay bumagsak na parang mga bato sa tahimik na tubig. Kumalat ang ilang awkward na tawa sa karamihan. Pinanood ko ang paghigpit ng balikat ni Mayumi sa gitnang lamesa. Nakita ko ang kanyang mga daliri na humawak sa gilid hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Nakaupo siyang tila naninigas sa tabi ni Gregorio. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakayuko habang ang mga luha ay bumabakas sa kanyang makeup. Hindi siya tumingin sa akin. Marahil ay hindi niya kaya. Hinawakan ni Gregorio ang kanyang kamay sa ilalim ng lamesa. Nakita ko ang paggalaw ng panga ni Gregorio, ang kanyang kabilang kamay na nakakuyum sa kanyang hita, ngunit wala siyang sinabi. Hindi pa ngayon. Itinaas pa ni Bernardo ang kanyang baso. Kaya, narito ang para sa mga bagong simula, para sa mga pamilyang tunay na kayang sumuporta sa isa't isa, para sa pag-iwan sa nakaraan at sa mga limitasyon nito. Mas malakas na tawa ngayon. Ang uri ng tawang ginagamit ng mga tao upang punan ang mga nakakahiyang sandali upang kumbinsihin ang kanilang sarili na hindi sila bahagi ng kalupitan. Hinayaan ko ang tunog na dumaan sa akin. Hinayaan kong makuha ni Bernardo ang kanyang sandali. Ang pangalan ko ay Asuncion de Magiba. Mas kilala ako sa tawag na Asun. Sa loob ng 20 taon, nagtrabaho ako bilang isang civil engineer sa Benguet, isang lugar na itinayo sa pawis at pagmimina kung saan nauunawaan namin ang kahalagahan ng mga pundasyon. Alam namin ang nangyayari kapag nagtitipid sa materyales. Kapag ang kaligtasan ay isinasakripisyo para sa tubo. Kapag ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa ay hindi kasing tatag ng ipinangako ng iba. Ang lalaking nakatayo sa gitnang lamesa na iyon, naliligalig sa magalang na palakpakan, tinuturuan ang 300 mayayamang bisita tungkol sa kung ano ang hindi ko naibigay sa aking anak. Ang lalaking iyon ay nakakaalam din. Higit kaninuman. Dahil 20 taon na ang nakakaraan, si Bernardo Salvador ay gumawa ng isang desisyon. Pinirmahan niya ang mga dokumentong nag-aapruba sa pagbabawas ng gastos sa mga support beam sa minahang ginto ng silangan. Pinili niya ang kanyang kita kaysa sa buhay ng tao. Ang asawa ko, si Mateo, ay hindi na nakauwi ng gabing iyon. Nagsimimulang humina ang palakpakan. Umupo si Bernardo na mukhang kontento, inaabot ang kanyang alak. Tumayo ako. Ang gasgas ng aking upuan sa sahig ay mas mahina kaysa sa pintig ng aking puso.
Ngunit sa paanong paraan ay humiwa ito sa natitirang bulong. Ang mga usapan ay huminto. Ang mga ulo ay lumingon. Hindi ko itinaas ang aking boses. Hindi kailangan. Ginoong Salvador, mahina kong sabi. Sinalubong ang kanyang tingin sa kabila ng 10 metrong makintab na sahig. Binanggit mo ang tungkol sa mga pundasyon, katatagan at seguridad. Ang kanyang ngiti ay kumurap ng 1 segundo. Ngunit nakita ko ito. Ginugol ko ang aking karera sa pagtatayo ng mga bagay na tumatagal. Patuloy ko. Mga bagay na kayang makatiis sa pressure. Mga bagay na hindi guguho kapag ang katotohanan ay lumabas na sa liwanag. Ang silid ay naging perpektong tahimik. Maging ang mga staff ay huminto sa paggalaw. Dinukot ko sa bulsa ng aking jacket ang malamig na metal ng bagay na dala ko rito. Ang lumang drafting pencil ni Mateo. Ang may nakaukit na build to last sa gilid nito. Hindi ko ito inilabas. Hindi pa. Hinawakan ko lang ito doon. Isang paalala. Sa tingin ko, sabi ko, ang aking boses ay umaabot sa bawat sulok ng tahimik na silid. Oras na para pag-usapan natin kung ano ang tunay mong itinayo, Bernardo, at kung magkano ang naging kapalit nito. Ang kanyang mukha ay namutla. Mabuti. Ang lalaking nagpahiya sa akin sa harap ng 300 bisita ay malalaman na kung ano ang halaga ng paglilibing sa katotohanan sa loob ng 20 taon. Ngunit bago yun, kailangan ninyong maunawaan kung paano tayo nakarating dito. Kailangan ninyong malaman kung ano ang kinuha ng lalaking ito sa akin, sa amin, at kung bakit ang anak ko ay nakaupong tahimik habang ang kanyang binan ay ginagamit ang kanyang kasal bilang entablado upang wasakin ako. Ito ang kwento ng mga pundasyon, ang mga itinatayo natin, ang mga guguho, at ang mga kailangan nating muling buuin mula sa guho at galit. 20 taon na ang nakakaraan, sa isang gabing kasing lamig nito, nalaman ko na ang lupa sa ilalim ng ating mga paa ay kasing tatag lamang ng mga taong nagtayo nito. Enero noon sa Benguet, ang uri ng taglamig na pumapasok sa iyong buto. Nagluto ako ng kaldereta para sa hapunan, ang paborito ni Mateo, at iniwan itong mainit sa kalan. Nagtatrabaho siya sa late shift sa minahang ginto ng silangan. Darating siya bago maghating gabi. Ang aming anak si Mayumi ay 3 buwan pa lamang noon. Meron siyang mga mata ng kanyang ama, madilim na kayumanggi na may mga tilamsik ng ginto kapag natatamaan ng liwanag. Maghapon siyang maligalig at sa wakas ay napapatulog ko siya bandang 10:00. Nagtutupi ako ng labada sa sala nang tumunog ang telepono. Ang orasan sa dingding ay nagbabasa ng 10:47. Si Aling Juana, ang dispatcher mula sa simbahan. Ang kanyang boses ay pigil. Ason, may insidente sa minahan. Kailangang pumunta ng lahat ng pamilya sa site na yun din. Hindi ko maalala ang biyahe. Ang sunod kong nalaman, nakatayo na ako sa likod ng bakod na alambre kasama ang mga 40 iba pang kababaihan. Pinapanood ang mga kahel na ilaw ng ambulansya na kumikislap sa kadiliman. Ang mga sirena ay nakakabingi. Ang hangin ay amoy krudo at alikabok, sapat na upang mabulunan ka. Ang pangunahing shaft ay gumuho. Isang babae sa tabi ko ang umiiyak. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa bakod. Hindi ako umiyak. Hindi ko kaya. Ang buong katawan ko ay naging manhid maliban sa aking mga kamay na mahapdi mula sa pagkakahawak sa malamig na alambre. Structural failure, sabi ng isang opisyal ng minahan na may dalang clipboard. Ang mga support beam sa shaft C ay bumigay. Ilang lalaki ang nandoon sa ilalim? 14.
Inilabas nila ang 7 lalaki sa unang 2 oras. Balot ng alikabok, umuubo. Ang iba ay nasa stretcher. Sa bawat pagkakataon na may lumalabas na rescue team, sumusugod kami ng desperado. Wala si Mateo sa kanila. Pagsikat ng araw, tumigil na sila sa paglalabas ng kahit sino. Isang lalaking naka-hard hat, isang ehekutibo mula sa Salvador Energy and Resources, ang tumayo sa likod ng isang pickup truck at sinabi sa amin na ang shaft ay masyadong delikado. Hindi na nila kayang magpatuloy ng ligtas. Taos puso kaming nakikiramay sa inyong pagkawala, sabi niya. Pagkawala. Past tense. Nakatayo ako doon, yakap ang aking 3 buwang anak, nararamdaman ang maliit niyang pintig ng puso laban sa akin, at pinanood ang pagsikat ng araw sa ibabaw ng guho. Ang opisyon na ulat ay lumabas makalipas ang 3 araw. Natural na paggalaw ng lupa ang sanhi ng pagguho ng minahan. Isang sakuna na hindi maiiwasan. Ganoon daw talaga sa lugar ng minahan. Ngunit nagtrabaho ako sa konstruksyon. Alam ko ang tungkol sa load-bearing structures. Alam ko kung ano ang kayang tiisin ng mga beam na maayos ang pagkaka-reinforce. Ang libing ay ginanap noong Sabado. Si Mayumi ay nakasuot ng puting damit na may maliliit na rosas. Masyado pa siyang bata para maunawaan kung bakit hindi na uuwi ang kanyang tatay. Kinainggitan ko ang kanyang kawalang malay. Isang linggo matapos yun, pumunta ako sa tanggapan ng Salvador Energy at humiling na makita ang incident report. Ang lalaki sa likod ng desk ay halos hindi tumingin. Dapat ka nang mag-move on, ginang di magiba. Nagbayad na ang kumpanya ng settlement. Wala nang magbabalik sa kanila. Gusto ko lang maintindihan ang nangyari. Bumuntong hininga siya. Kumuha ng isang manipis na folder. 5 minuto lang. Pupunta lang akong banyo. Sa sandaling umalis siya, inilabas ko ang aking cellphone. Isang lumang modelo nun na halos wala pang matinong kamera at sinimulang kuhanan ng larawan ng mga pahina. Nangiinig ang aking mga kamay kaya kinailangan kong itukod ang aking siko sa mesa. Pahina 7. Nandoon yun. Cost reduction measures approved for Shaft C expansion. Support beam specifications reduced from grade 60 to grade 40 steel. Estimated savings, 18 milyong piso. Approved by B. Salvador, VP Operations. B. Salvador. Bernardo Salvador. Kumuha ako ng 3 litrato ng pahinang yon. Siniguradong malinaw. Saka ibinalik ang folder sa eksaktong lugar nito. Noong gabing yun, naupo ako sa mesa sa kusina, hawak ang drafting pencil ni Mateo. Kinamit niya yon sa loob ng maraming taon. Ang metal ay gasgas na sa bahaging hinahawakan ng kanyang mga daliri. Ngunit ang ukit ay malinaw pa rin. Build to last. Ang kanyang mga kamay ang humawak dito. Ang mga kamay na hindi na muling hahawak sa aming anak. Inilapag ko ang lapis ng maingat at nangako sa kanilang dalawa. Iyon ang araw na huminto ako sa paniniwala sa aksidente at nagsimulang maniwala sa katarungan. Sa loob ng 20 taon, nagdala ako ng 2 bigat. Ang pighati at ang isang anak. May mga umagang hindi ko sigurado kung alin ang mas mabigat. Ang unang taon ay para sa survival. Gigising si Mayumi na umiiyak sa madaling araw at uuyayin ko siya sa dilim habang masakit ang aking mga braso mula sa trabaho sa buong araw. Kumuha ako ng trabaho sa isang engineering firm na gumagawa ng mga blueprint para sa mga gusali. Matatag ang sweldo, pero brutal ang oras. Iiwan ko si Mayumi kay Aling Juana bago magliwanag at susunduin siya pagdilim na. Ang insurance ni Mateo at ang settlement mula sa kumpanya na umabot sa mahigit 3 milyong piso, na tila ba katumbas yun ng isang buhay, ay inilagay ko sa isang fund
para sa kolehiyo na hindi ko pwedeng galawin. Nabuhay kami sa aking sweldo at sa anumang freelance na trabaho na nakukuha ko tuwing Sabado at Linggo. Ang lapis ni Mateo ay nanatili sa drawer sa tabi ng aking kama. Hindi ko kayang gamitin yon. Ang mga taon ay lumipas sa isang montage ng mga ordinaryong sandali na pakiramdam ay hindi ordinaryo kapag mag-isa mo itong ginagawa. Ang unang salita ni Mayumi ay, "Mama." Binanggit niya ito sa loob ng isang grocery. 14 na buwan na siya noon. Umiyak ako sa gitna ng tindahan habang ang ibang mamimili ay tumitingin sa akin ng may pag-aalala. Sa kanyang unang araw sa kindergarten, suot niya ang isang damit na galing sa ukay-ukay na nahanap ni Aling Juana, dilaw na may puting kwelyo. Nanatili ako sa loob ng sasakyan ng 10 minuto matapos siyang ihatid. Sinasabi sa aking sarili na magiging maayos siya. Noong 7 taon na siya, nagtanong siya tungkol sa kanyang ama. Ano ang katulad ni tatay? Kinuha ko ang lapis ni Mateo mula sa drawer. Hinayaan ko siyang hawakan ito. Nagpapatayo siya ng mga bagay, sabi ko sa kanya. Magagandang bagay, matitibay na bagay, mga bagay na tumutulong sa mga tao. Hinaplos niya ang ukit gamit ang kanyang daliri. Build to last. Ginawa ba niya ako? Sumikip ang aking lalamunan. Oo, ginawa ka niya. Ang pinakamagandang bagay na nagawa niya. Mula nun, itinago niya ang lapis sa kanyang desk sa loob ng isang maliit na lalagyang kahoy na ginawa niya sa art class. Minsan, nakikita ko siyang hawak yun habang gumagawa ng homework na tila ba nakakatulong itong mag-isip siya. Ang high school ay nagdala ng mga bagong alalahanin, ngunit matalino siya. Dean's List bawat semestre. Nakapasok siya sa Universidad ng Pilipinas. Nay, sabi niya noong araw na dumating ang kanyang sulat. Gusto kong mag-aral ng engineering. Gusto kong masiguro na ang nangyari kay tatay ay hindi na mangyayari sa iba. Niyakap ko siya ng napakahigpit, kaya natawa siya at sinabing hindi siya makahinga. Ngunit nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata, ang mga mata ni Mateo, at alam kong seryoso siya. Ang mga taon sa kolehiyo ay nagpaliit sa aking budget. Kumuha ako ng mas maraming freelance na trabaho. Minsan ay nagtatrabaho ng 16 na oras para mabayaran ang kanyang tuition. Nagtapos siya bilang environmental engineer. Sa araw ng kanyang graduation, naupo ako sa mga upuan at pinanood siyang maglakad sa entablado. Nang ibigay sa kanya ang diploma, tumingin siya sa akin at ngumiti. Ang parehong ngiti na nagtawid sa akin sa 20 taon ng mahahabang araw. Si Aling Juana na katabi ko ay piniga ang aking kamay. Nagawa mo ng maayos, Ason. Nung gabing yun, ipinakita sa akin ni Mayumi ang regalong binili niya para sa sarili. Isang pilak na drafting pencil na may ukit na Build to Last. Itatago ko ang orihinal na lapis ni tatay, sabi niya. Gusto ko rin ng isa para sa aking sarili, para sa aking karera. Kumuha siya ng trabaho sa isang environmental consulting firm sa Maynila. Magandang sweldo, makabuluhang trabaho. Akala ko ay naibigay ko na sa kanya ang lahat ng kailangan niya para makayanan ang anumang bagyo. Tinuruan ko siyang maging maingat, suriin ang kanyang gawa, mantiwala sa mga bagay na matatag at totoo. Hindi ko alam na ang lupa ay muling gagalaw. 6 na buwan na ang nakakaraan, tumawag si Mayumi na may balitang dapat sana ay nagpasaya sa akin. Nay! Ang kanyang boses ay puno ng excitement. May sasabihin ako sa iyo. May nakilala ako. Ang pangalan daw ay Gregorio. Gregorio Salvador. Gregorio Salvador. Mayumi Salvador. Hindi ba ang sarap pakinggan?
Ang tunog ng pangalan ay nagpatigil sa akin. Salvador. Maraming Salvador sa Pilipinas. Pero kinabahan ako. Sinuri ko sa internet. Gregorio Salvador, anak ni Bernardo Salvador, ehekutibo ng Salvador Energy. Halos mabitawan ko ang aking telepono. Nakahanap ako ng larawan mula sa isang gala. Si Bernardo Salvador at ang kanyang anak na si Gregorio. Kamukhang-kamukha niya ang kanyang ama sa panga at balikat. Ang anak ng lalaking pumatay sa aking asawa. Mayumi, ang aking matalino at mapagtiwalang anak, ay nahuhulog ang loob sa anak ng lalaking kumuha sa kanyang ama. Pwede ko siyang tawagan agad at ipaliwanag ang lahat. Pero anong sasabihin ko? Iisipin niyang sinasabotay ko lang ang kanyang kaligayahan, na hindi ko mapakawalan ang nakaraan. Maliban na lang kung meron akong patunay. Kailangan ko ng ebidensya na si Bernardo Salvador ay ganoon pa ring tao. Pinipili ang pera kaysa sa buhay. Tinawagan ko ang nag-iisang tao na makakatulong sa akin. Si Raquel Cruz, isang mamamahayag. Raquel, kailangan ko ng tulong sa pag-iimbestiga sa Salvador Energy. Matapos ang 3 linggo, tumawag si Raquel. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Asun, kailangan mong pumunta sa opisina ko. May nahanap ako. Ipinakita niya sa akin ang mga mapa ng Bundok Ridge, isang panukalang pagpapalawak ng minahan sa probinsya. Binasa ko ang mga specifications. Grade 40 steel para sa mga support beam sa mga lugar na nangangailangan ng grade 60. Ito ay pag-uulit ng minahang ginto ng silangan. Kriminal na kapabayaan ito, sabi ko. Ngunit may higit pa ron. Inilabas ni Raquel ang isa pang folder. May source siya sa loob ng kumpanya na nagbigay ng mga dokumento. Mga bank transfer, mga kontrata, mga ulat pangkalikasan. Ang pangalan ni Mayumi Dimagiba ay nasa bawat pahina. Kontrata, 350 milyong piso sa loob ng 18 buwan. Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi siya nagtatrabaho sa Salvador Energy, sabi ko. Peking pirma ito. Napagtanto ko ang katotohanan. Alam ni Bernardo kung sino si Mayumi. Alam niyang anak siya ni Mateo at ginagawa niyang insurance policy ang aking anak. Kung magkaroon ng aksidente sa Bundok Ridge, ang lahat ng sisi ay babagsak kay Mayumi bilang licensed environmental engineer. Ibinibitag niya ang aking anak. Hindi ko alam ang gagawin. Kung sasabihin ko kay Mayumi, hindi siya maniniwala. 2 linggo matapos yon, bumisita si Mayumi sa bahay. Ipinakita niya ang kanyang singsing. Nay, nag-propose si Gregorio. Sabi ko, oo. Dapat sana iniyakap ko siya. Pero nakatayo lang ako doon. Iniisip ang mga peking pirma. Nay, hindi ka ba masaya? Sabi ni Mayumi. Buntis ako. 6 na linggo. Ang puso ko ay sabay na nadurog at tumigas. Ang batang ito, ang apo ko, ay ipapanganak sa mundo ni Bernardo Salvador. Sinubukan kong magbabala sa kanya, pero nag-away lang kami. Hindi katulad ng kanyang ama si Gregorio, sabi ni Mayumi bago umalis ng may galit. Ang hindi ko alam ay makalipas ang 2 linggo, inimbitahan ni Bernardo si Mayumi sa isang tanghalian nang silang 2 lang. Doon, ipinakita ni Bernardo ang parehong mga dokumentong nakita ko. Ang iyong ina ay nag-iimbestiga sa aking kumpanya, sabi ni Bernardo. Kung magpapatuloy siya, ilalabas ko ang mga dokumentong ito. Ang iyong pangalan ay madadamay sa bawat paglabag. Mawawalan ka ng lisensya, makukulong ka, at ang sanggol na dinadala mo, ipapanganak mo siya sa loob ng bilangguan.
Binlockmail niya ang aking anak. Ang kapalit ng katahimikan ko ay ang kanyang kaligtasan. Pinapili niya si Mayumi. Ang kinabukasan niya, o ang hustisya ng aking nakaraan. Ang hindi alam ni Bernardo ay nandoon din si Gregorio sa restaurant na iyon. May katagpuring kliyente at narinig niya ang lahat mula sa labas ng pinto. Doon pumasok ang nakatatandang kapatid sa kwentong ito, si Tomas Salvador. Si Tomas ay panganay na anak ni Bernardo, ang kapatid ni Gregorio. Pagkatapos marinig ni Gregorio ang banta ng kanilang ama, agad siyang pumunta kay Tomas. Si Tomas ay matagal nang nakakakita sa katiwalian ng kanilang ama, pero natatakot magsalita. Ngunit ngayong dinamay na ang isang inosenteng babae at isang sanggol, napuno na si Tomas. Isang gabi, may kumatok sa opisina ko, si Tomas Salvador. "Ginang Dimagiba, ako si Tomas. Narito ako para tulungan kang pabagsakin ng aking ama." Dala niya ang lahat. Ang mga orihinal na kontrata na nagpapatunay na peke ang pirma ni Mayumi, ang mga email ni Bernardo, at ang recording ng banta nito kay Mayumi. "Bakit mo ito ginagawa?" tanong ko. "Dahil kailangan nang matapos ang kasamaan niya," sagot ni Tomas. Nagplano kami. Ang kasal. Sa harap ng 300 bisita. Doon namin ilalabas ang lahat. Dumating ang araw ng kasal. Sa loob ng isang grand ballroom, nakaupo ako sa likod. Matapos ang seremonya, sa oras ng reception, tumayo si Bernardo para sa isang toast. Nagsalita siya tungkol sa pundasyon at pamilya, habang palihim akong iniinsulto. Nang matapos siya, tumayo ako. "Magandang iyong sinabi, Ginoong Salvador. Pero pag-usapan natin ang katotohanan." Sa likod niya, bumukas ang malalaking screen. Lumabas ang mga bank transfer, ang mga peking kontrata, ang mga ulat ng kapabayaan sa Bundok Ridge, at ang larawan ni Mateo Dimagiba. Ang buong silid ay nagkagulo. Tumayo si Tomas at Gregorio sa panig ko. "Tapos na ang paghahari mo, Itay," sabi ni Tomas. Pumasok ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation. Inaresto si Bernardo Salvador sa harap ng lahat ng kanyang mga kasosyo. Namutla si Bernardo, ang kanyang kapangyarihan ay naglaho sa isang sandali. Ang mga sumunod na taon ay naging mahirap. Bagamat nakamit ang hustisya, ang relasyon namin ni Mayumi ay kailangang dumaan sa matinding gamutan. Lumayo siya ng 3 taon upang ayusin ang kanyang sarili. Ipinanganak niya ang aking apo, si Mateo Gregorio Dimagiba Salvador. Ipinangalan niya ito sa aking asawa. Sa tulong ni Tomas at Gregorio, naitayo ko ang Mateo Dimagiba Foundation for Mine Safety. Isang araw, nang hindi ko inaasahan, nag-apply si Mayumi sa foundation bilang outreach coordinator nang hindi niya alam na ako ang may-ari nito. Gusto niyang maglingkod sa pangalan ng kanyang ama. Doon kami muling nagkita. Nagyakap kaming mag-ina habang karga ko ang aking 3 taong gulang na apo na may mga mata ni Mateo. 4 na taon matapos ang kasal, nagpunta kami sa lumang minahan sa Benguet. Nagtanim kami ng 14 na puno ng nara para sa 14 na lalaking namatay. Kasama ko si Mayumi, si Gregorio, at ang maliit na Mateo. Habang itinatanim namin ang puno para sa aking asawa, hinawakan ni Mayumi ang aking kamay. "Salamat, Nay, dahil hindi ka sumuko." Tumingin ako sa langit ng Benguet. Ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa masama. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng pundasyong hindi kailanman guguho. Isang pundasyong gawa sa katotohanan at pagmamahal. Ang aming pamilya ay muling nabuo, hindi sa yaman, kundi sa katatagan. Build to last.